No madaling araw ng ikalawa ng Hulyo, nagpakawala ang Rusya ng 74 na misil at halos 500 drone laban sa Kyiv. Isa ito sa pinakamalalaking pambobomba sa kabisera ng Ukraine mula simula ng digmaan. 30 ang namatay, 52,000 ang nagpalipas ng gabi sa istasyon ng tren sa ilalim ng lupa habang naririnig ang pagbagsak ng lungsod sa itaas. 4,500 sa kanila ay mga bata. Alam mo ba ang ginawa ni Putin kinabukasan? Lumabas siya sa telebisyong Ruso at iniutos ang pagpapatuloy ng mga pag-atake. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Nakakilos na ang tugon ng Ukraine bago pa man lumipad ang una niyang misil. Sa loob ng 72 oras na sumunod, nagsimulang masunog ang mga target sa loob ng Rusya. Isa-isa sa mga lugar na napakalayo na ni hindi inakala ng sinuman sa panig ng Rusya na maaabot yon. Pero ang mas kakaiba ay nangyari makalipas ang 3 araw nang ginawa ni Putin ang isang bagay na di karaniwang ginagawa ng leader kapag nananalo. Ginawa niya ito sa harap ng kamera. Pero para maintindihan mo ang laki ng ginawa niya, kailangan ko munang ipakita sa iyo kung ano ang ginagawa ng Ukraine habang nagliliyab ang Kiev. Simulan natin sa gabi ng pag-atake. Inisa-isa ng hukbong himpapawid ng Ukraine ang dumating mula sa himpapawid. 24 na ballistic na misil na Iskander, 4 na hipersonikong misil na Zircon at dagdag pang 42 misil ng iba't ibang uri. Kasama nila 496 na drones. Ang ilan ay may dalang totoong pampasabog, ang iba naman ay walang laman at dahil sa radar, lahat sila ay mukhang pareho. Kaya ang mga nasa air defense ay may ilang segundo lang para hulaan kung alin ang peke. Pinabagsak ng Ukraine ang halos lahat ng drones. Magaling siya doon. Naging magaling siya pagkatapos ng 4 na taon ng pagsasanay. Hindi naging problema ang mga drone. Ang problema ay ang mga ballistic missile. Kung hindi mo alam kung ano ang ballistic missile, madali lang ito. Tingnan mo ang trajectory nito. Mababa at mabagal, lumipad ang drone. Kaya mong habulin. Ang cruise missile ay lumilipad ng diretso parang maliit na eroplano. Maraming sandata ang kayang magpabagsak nito. Pero ibang ginagawa ng ballistic. Umakyat ito ng sobrang taas, halos umabot sa gilid ng kalawakan at pagkatapos ay bumabagsak ng halos patayo papunta sa iyo na higit sa 3,000 kilometro bawat oras. Tingnan mo, ang Ukraine ay may eksaktong 2 sistema na kayang magpabagsak ng isang ballistic missile. Ang Patriot na Amerikano at ang SAMP-T na Europeo. At pareho silang umaasa sa mga missile interceptor na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa at lalong masama, wala ni isa sa kanila ang available sa mga silo ng Ukraine. Malayo ang mga ito, nasa imbakan ng mga kaalyado. Isipin mong ikaw ang komandante ng Ukraine. Pwede mong gugulin ang mga susunod na taon kakapakiusap para sa mga interceptor na kulang naman sa buong mundo. O pwede ka rin gumawa ng ibang paraan. Kung di mo kayang pabagsakin ang palaso, habulin mo ang mamamana. At heto ang bahagi na hindi inaasahan ni Putin. Habang iniutos niya ang mas maraming pag-atake laban sa Kyiv, kumikilos na ang Ukraine. Ang kampanya ay iniutos ni Zelensky ilang linggo bago nito. At ang pambobomba sa kabisera ay hindi man lang nakapagpabagal sa schedule. Hindi tumutugon ang Ukraine. Nagsimula na ito. Ang unang target ay eroplano. May isang military airport sa sinakop na Crimea na tinatawag na Saki. Diyan nagte-take off ang mga jet fighter na bumubomba sa timog ng Ukraine. Ang mga kilalang Su-30 at Su-24. Mga bomber sa unahang linya na nakaistasyon sa mga pinalakas na hangar. Noong madaling araw ng unang araw ng Hulyo, pumasok ang mga drone ng intelihensyang militar ng Ukraine sa paliparang yon. Ang nakikita mo ngayon ay ang onboard camera ng isa sa kanila. Pansinin mo ang larawan. Monochromatic ito, parang gabi. Bumaba ang drone at lumilipad ng mababa sa ibabaw ng runway. Dumadaan sa ilalim nito ang mga guhit sa asfalto.
At pagkatapos, lumitaw ang target, isang eroplanong militar na nakahinto sa plataporma na walang tao sa paligid. Bumibilis ang drone. Nakalak ang puting mira. Pansinin ang dilaw na lumalabas sa screen. Walang koneksyon. Ganito nakukumpirma ang isang tama sa target. Nawawala ang drone sa parehong sandali na tumigil sa paglipad ang eroplano ng Russia. At sa ganitong paraan, 7 hangar ang tinamaan nung gabing yon. Ayon sa mga Ukrainian, hindi bababa sa 7 eroplano ang nawasak. Kinumpirma ng mga larawang satellite ang mga sirang silungan na tanggal ang mga pinto. At 2 araw pagkatapos, bumalik sila. Inatake nila ulit si Saki. Kasama rin ang paliparan ng Fardiske. 2 beses sa isang linggo. Sa parehong mga paliparan. Pero ang mga eroplano ay simula pa lang. Habang nasusunog ang mga hangar sa Crimea, pinagdudulot ng mga drone ng Ukraine ang blackout sa buong tangway. 16 na planta ng kuryente ang tinamaan sa loob ng 48 oras. Blackout sa buong sinakop na Crimea. At sa parehong linggo, 3 imbakan ng bala. 2 tulay para sa lohistikang militar. Isang tulay ng tren sa ibabaw ng kanal ng Hilagang Crimea ginagamit sa pagdadala ng bala sa unahan. Isa pa sa ibabaw ng Ilog Kalka may 3 bahagi na bumagsak sa lupa. Sa 8 araw, pinatigil ng mga drone ng Ukraine ang 50 sentro ng enerhiya sa Crimea at sa sinakop na timog. At noong ika-4 ng Hulyo, mas lalo pang lumalim ang ginawa ng Ukraine. Mas lalo pang lumalim. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang terminal ng langis sa St. Petersburg. Para maintindihan mo kung gaano ito kalaki, St. Petersburg ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Russia. 900 kilometro ito mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine at isa sa mga pinakabinabantayang lungsod ng bansa. At dito ay pinanganak si Vladimir Putin. Nagliyab ang terminal sa iba't ibang bahagi ng sabay-sabay. 72 drone ang pinabagsak sa rehiyon noong gabing iyon. Ibig sabihin, marami pa ang hindi pinabagsak. May drone na bumagsak sa parke at palasyo ng Peterhof. Ang tirahan ng mga tsar tuwing tag-init. 2 araw matapos yon, dumating ang pinakamalayong pag-atake ng digmaan. Tambomba. Ang video na pinapanood mo ay kinunan ng isang babae. Malamang sa sarili niyang bakuran gamit ang cellphone na sa gitna ng Siberia. Ang nasusunog sa likuran, sa likod ng bakod at ng kanyang taniman ay ang refinerya ng Omsk. Nagpoproseso ito ng mahigit 20 milyong tonelada ng langis bawat taon. At ito na lang ang huling malaking refinery ng Russia na hindi pa naaabot ng mga drone ng Ukraine. Ang Omsk ay nasa 2,500 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Oo, tama ang narinig mo, 2,500. Ang taming nasabi ng babaeng iyon nang makita niya iyon ay isang mura. Ngayon, pagsamain mo lahat ng nangyari sa loob ng isang linggo. 7 hangar at 7 eroplano sa Saki. Ikalawang pag-atake sa parehong mga paliparan. 16 na planta ng kuryente sa Crimea at ang buong peninsula ay nasa dilim. Ang terminal ng langis sa bayang sinilangan ni Putin ay nagliliyab. At ang huling hindi pa nasisirang refinerya ng Russia ay nasusunog sa Siberia, 2,500 kilometro ang layo. Ngayong Hunyo lang, tinamaan ng Ukraine ang 11 refinery, 7 pasilidad ng lohistika ng panggatong at 8 kumpanya ng militar na complex ng Russia. Para magkaroon ka ng ideya, ayon kay Zelensky, umabot sa $40 bilyong ang pinsalang nagawa nitong nakaraang taon. May mahalagang ipinapakita ito. Hindi lang ito simpleng paghihigante. Ang paghihiganti ay ginagawa sa bugso ng damdamin. Isa itong kampanya at nagsimula na ito bago pa Bombay ng Kyiv.
At ang epekto nito sa loob ng Rusya ay isang bagay na hindi na kaya magpanggap ng mga karaniwang Ruso na hindi nila nakikita. Tambomba! Sa mahigit kalahati ng 83 rehiyon ng bansa na yon ay may kakulangan ng fuel. May rasyon na 20 hanggang 30 litro bawat sasakyan. Inuuna ng mga gasolinahan ng empleyado ng gobyerno at serbisyong pang-emergency. Sa isang lungsod sa Siberia na tinatawag na Chita, naging sobrang haba ng pila para magpagasolina kaya kinailangan patawagin ng pulisya sa trapiko para maalis ang bara sa kalsada. Ang gasolinahan ay pag-aari ng Rosneft, isang kumpanyang langis ng estado ng Russia. Sabi ng Graeber na nagdividiyo sa wikang Ruso na imposibleng makadaan sa kalsada. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. At tingnan mo ang detalye. Naipit din sa pila ang mga truck ng kargamento mula China na bahagi ng kalakalang tawid hangganan. Pati ang logistika sa pagitan ng China at Rusya ay natigil din. Sa sinakop na Crimea, ipinagbawal pa ang pampublikong bentahan ng fuel. At dahil ipinagbawal ng gobyernong Ruso na maglagay ng gasolina sa mga galon sa mga gasolinahan, nagsimula silang gawin ito. Ang nakikita mo ay mga taong pinuputol ang katawan ng sarili nilang sasakyan. Binubutasan nila ang likurang pinto mano-mano na may gilid ng metal na lukot at kalawangin para maipasok doon ang nozzle ng fuel pump at ilihis ang gasolina papunta sa mga galon na nakatago sa loob ng sasakyan. Maraming sasakyan at gasolinahan tinutulungan ng mga gasoline boy. Hindi ito isang hiwalay na kaso ng isang desperadong tao. Isa itong paraan na kumalat at may isang nakakabilib na detalye. Kaya mo bang isipin kung gaano kalaking bahagi ng pagpipino ng Rusya ang nakatigil ngayon? Ayon sa mga Ukranyano, 43%. Mas maingat ang mga independentang analista at sinasabi nilang mga 1/4 lang. Kunin natin ang pinakamababa. 1/4 ng kapasidad sa pagpipino ng isa sa pinakamalalaking kapangyarihan sa langis sa mundo, winasak ng mga drone. Ang Rusya ngayon ay nag-aangkat ng gasolina. Galing India, sakay ng barko. Mula sa Kazakhstan, mula sa Belarus. Si Putin ay umamin sa publiko na ang mga pag-atake ay nagdudulot ng kakulangan sa gasolina. Sinabi niyang hindi kritikal ang kakulangan. Alam kong sa oras na ito, marami ang maaring may iniisip. Kung ganito ang kalagayan ng Rusya, bakit sila sumusulong? Totoo, sumusulong sila pero sa isang lungsod lang. Ang tawag dito ay Kostiantynivka. Matatagpuan ito sa silangan ng Ukraine at bahagi ito ng linya ng mga pinatibay na lungsod na sumusuporta sa buong depensa ng Ukraine sa Donbas. Tandaan mo ang pangalan na yan dahil malalaman mo kung gaano kabigat ang presyong binabayaran ng Rusya para rito. Bago ang pananakop, 67,000 tao ang naninirahan dun. Ang Kostiantynivka ay gumagawa ng salamin. Mga bintana, bote, salamin. Ngayon, mga 2,200 tao na lang ang natitira. Halos lahat ay matatanda. At noong Mayo ngayong taon, ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, Sergey Lavrov, ay nagbigay ng panayam sa isang grupo ng media mula sa China. Sinabi ni Lavrov na hindi ginagamit ng Rusya ang lahat ng paraan na maaari nilang gamitin at ayaw nilang magdulot ng labis na pinsala sa mga teritoryong pangunahing tinitirhan ng mga taong sarili rin nilang lahi. Sarili nilang lahi. 6 na linggo matapos ang pahayag na iyon, kinuna ng mga Ukrainian drone ang nangyayari sa Kostiantynivka. Ang nakikita mo ay mabibigat na ginabayang bumbang panghimpapawid na bumabagsak sa lungsod. Isang unang pagsabog ang nagtaas ng isang haligi ng itim na usok na hugis kabute. Pagkatapos ay may isa pa. At sa isang partikular na sandali, 2 haligi ang sabay na umakyat sa magkaibang bahagi ng lungsod dahil 2 bomba ang sabay na bumagsak. Ito ang teritoryo kung saan ayon sa ministro ng Rusya, nakatira ang mga tao na kagaya nila. Kaya, oo, sumusulong ang Rusya. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung magkano ang halaga ng pagsulong na ito. Ang mga numerong ibibigay ko sa iyo ay hindi galing sa Kyiv. Galing ito sa 2 sentro ng pananaliksik sa Amerika na ginagamit ng buong kanluraning media bilang sanggunian.
Noong Hunyo ngayong taon, nakuha ng mga Persa ng Russia ang 30 kilometro kwadrado sa buong frontline. Noong Hunyo noong nakaraang taon, nakuha nila ang 481. Ngayon, kwentahin natin. Ang hukbong Ruso ngayon ay sumusulong ng 16 na beses na mas mabagal kaysa noong isang taon at nagbabayad ng 19 na beses na mas maraming patay sa bawat kilometro na nasakop. At may iba pa. Yung lungsod na pinakiusap kung tandaan mo, Kostiantynivka, siya lang ang responsabale para sa 77% ng lahat ng nasakop ng Rusya sa buong linya ng labanan ngayong Hunyo. 77% ng mga nakamit ng isang buong hukbo sa isang lungsod na gumagawa ng salamin. Sa Kostiantynivka, sumusulong ang mga Ruso ng karaniwang 50 metro bawat araw. 50 metro. Ang isang lalaking naglalakad ng mabagal ay nakakalakad ng 50 metro sa loob ng 40 segundo. At para makuha ang 50 metrong iyon bawat araw, nag-ipon ng Rusya ng mga tropa mula sa 6 na magkaibang hukbo sa loob ng lungsod na iyon. Alam mo ba kung ano ang naging halaga ng isang buwan lang? 12,800 sasakyan at tangke ng gasolina ng Rusya ang nawasak noong Hunyo ng taong ito kumpara sa 3,400 ng nakaraang taon. Halos 4 na beses na mas marami. 60,000 drone ng Rusya ang nawasak noong Hunyo ng taong ito kumpara sa 4,500 noong nakaraang taon. 13 beses na mas marami. At may isang bagay silang hindi inaamin. Ang mga Ukranyano ay nagkontra-atake rin noong buwang iyon, nabawi nila ang ilang bahagi ng teritoryong nawala sa kanila. At kapag isinama mo ang lahat ng yan, pareho ang konklusyon ng mga analista. Sa praktika, natapos ng Rusya ang Hunyo na mas kaunti ang teritoryong hawak kaysa nung nagsimula ito. At sa parehong konteksto na iyon, nangyari ang pinakakakaibang bagay sa buong linggong iyon. Noong gabi ng 3 ng Hulyo, lumitaw si Vladimir Putin na nakasuot ng unipormeng militar na camouflage. Sinalubong siya ni General Valery Gerasimov, ang hepe ng Russian General Staff. Sinabi nilang ito ay isang forward command post malapit sa linya ng labanan. Tingnan nung mabuti ang iyong nakikita. Ang mga pader at kisame ng pasilyong iyon ay buong natatakpan ng camouflage net. Ginagamit ang camouflage net para itago ang mga bagay sa mga tumitingin mula sa itaas. Mula sa isang eroplano. Mula sa isang satellite. At nakasabit yan sa loob ng isang saradong koridor na di matatanaw ng kahit anong eroplano. Ang ilaw ay pantay at hindi nabubunga ng matitinding anino kahit saan. Ang sahig ay makinis at pantay. At sa audio, walang artillerya. Walang hangin. Walang kahit anong tunog ng totoong nangyayari. Dang-dang kilometro ang layo mula doon. Tinukoy ng Jamestown Foundation ang lugar bilang sentro ng utos na may kakaibang dekorasyon. At doon sa loob, naka-uniforme, inihayag ni Putin na tuluyan ng nasakop ng mga puwersang Ruso ang lungsod ng Kostiantynivka. Tinawag ito ng pamahalaang Ruso na mahalagang estratehikong tagumpay. At nagsimulang kumalat sa mga Russian social media ang mga larawan ng watawat na itinaas sa ibabaw ng mga guho. Ang nakikita mo ngayon ay isa sa mga larawang iyon. Ito ay kuha ng drone ng mga Ruso. May malaking watawat na kasabit sa harapan ng nasunog na gusali at 2 maliit sa gitna ng mga guho. Ang teksto sa screen sa wikang Ruso ang nagsasaad ng lugar. Kostiantynivka, distrito ng Krasny Gorodok. Isang distrito. Walang mga tropa sa larawan, walang mga armored vehicle, walang nakuha ang posisyon ng mga Ukrainian. May mga guho at may mga bandila. Ang totoo, iba ang nangyari. Hindi bumagsak ang lungsod at hindi rin ang pamahalaang Ukranyano ang nagsabi nito. Sabi ng Instituto para o Estudo da Guerra, tinatayang 37% ng lungsod ang sinakop o napasok ng mga Ruso. Ang 37% ay hindi ibig sabihin na nasakop na ang lungsod. Malayo pa doon. Pero ang bahagi na talagang nagpapabagsak sa kwento ay iba pa. Dahil pinabulaanan si Putin ng mga Russian military blogger.
Si Semyon Pegov, pinuno ng Russian military channel na may 750,000 followers, ay nagulat na tuloy pa rin ang labanan. Tinawag ni Pavel Gubarev, isang kolaborasyonista para sa mga awtoridad ng Russia, ang anunsyo na napaaga. Sinabi niya na malamang na inisip muna ng mga general ni Putin ang pagsakop sa lungsod bago pa ito mangyari, at saka lamang nila ito inianunsyo. Ang Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan ay lumampas pa. Sinuri nila na malamang na isinadula ni Putin ang pulong ngayon sa gabi. Ginawa niya ito upang maimpluwensyahan ang pag-uulat ng media sa kanluran bago ang ika-4 ng Hulyo na holiday sa Estados Unidos. At may isa pa siyang ibinunyag. Bahagi ng mga video na nagpapakita ng watawat ng Russia na itinaas sa Kostiantynivka ay malamang na pineke gamit ang artificial intelligence. Pero may detalye sa pulong na mas nakabubunyag kaysa sa kasinungalingan mismo. Sa mismong pagpupulong na yon na kinunan ng video kasama si Putin na nakauniforme, iniulat ng isang general ng Russia kay Pangulong Putin na hindi nila napipipilan ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa langis. Narinig yun ni Putin at sinabing habang mas madalas umatake ang kalaban, mas lalaki ang kailangang sona ng seguridad ng Russia. Sa parehong silit at araw, sa harap ng parehong kamera, inihayag ng presidente ng Russia ang tagumpay na hindi naman nangyari. At narinig niyang sinabi ng general na hindi nila mapigilan ang mga drone na nagsusunog sa mga refinery ng bansa. Isa lang sa dalawang bagay ang napunta sa telebisyon ng Russia, ang isa hindi. At ngayon, para tapusin, may huling peraso na gumagalaw. Matagal nang humihiling si Zelensky ng isang partikular na bagay sa mga Amerikano. Hindi na siya humingi ng mas marami pang missile, humihiling siya ng pahintulot para sa Ukraine na gumawa ng sariling interceptor sa bansa. Sa tuktok ng organisasyon ng Tratado ng Hilagang Atlantiko sa Turkiya, habang magkatapat sila, pinayagan siya ni Pangulong Amerikano na si Donald Trump. Kaya isa sa mga bagay na pag-uusapan natin ay bibigyan namin kayo ng pahintulot na gumawa ng Patriots. Ayos yun, di ba? Sa ganitong paraan, hindi kayo pwede magreklamo na hindi namin kayo binibigyan ng sapat. Sabi ko, kayo na mismo ang gumawa. Hindi pa namin sinasabi sa kumpanya pero magiging maayos. Sigurado akong matutuwa sila. Kakayanin nila at ninyong ayusin to na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga bansa. Kung sasabihin yan sa karamihan ng mga bansa, hindi nila alam kung anong sinasabi ko. Sinabi ko yan sa karamihan ng mga bansa, hindi nila alam kung ano ang tinutukoy ko. Pero ito ay isang grupo na talagang madiskarte. Bigla niyang inanunsyo doon nang hindi sinasabi kanino man bago yon. Maging ang kumpanyang gumagawa ng mga misil. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Ukranya ay mula sa pagiging bansang namamalimos ng bala, naging bansang gumagawa ng pinaka-advanced na sandata ng depensang panghimpapawid sa buong kanluraning mundo. Samantala, ang Rusya ay nag-aangkat ng gasolina. Balikan natin ang babaeng iyon, sigurong nasa bakuran nila sa Siberia. Hindi siya sundalo at malamang hindi pa siya kailanman tunay na nakaboto. Baka sinusuportahan niya ang digmaan o baka hindi. Maaring natutunan na lang niyang wag isipin ito gaya ng ginagawa ng marami kapag masyadong mabigat ang kapalit ng pag-iisip tungkol dito. At nandun siya sa pagitan ng bakod at ng gulayan, kinukunan ng video gamit ang cellphone ang nasusunog na oil refinery. At ang tanging nasasabi niya ay mura kasi hindi dapat nangyayari yon. Ang Omsk ay nasa 2,500 kilometro mula sa Ukraine. At yun na lang ang huling malaking refinery ng Russia na hindi pa naaabot ng mga drone. Ito ang likod bahay ng imperyo. Nang simula ni Putin ang digmaan, nagbigay siya ng implisitong pangako sa mga Ruso. Hindi yon nakasulat sa kahit anong talumpate pero malinaw na naintindihan ng lahat. Mangyayari ang digmaan sa malayo gamit ang mga anak ng iba at kayo rito ay hindi makakaramdam ng kahit ano. Tapos na ang pangakong yon. Tapos na dahil ngayon may pila na ng gasolina sa mahigit kalahati ng mga reyon sa Rusya. Dahil may mga tao na pinuputol ang sariling sasakyan para lang makapag-imbak ng gasolina. Kinailangan pang magsuot ng unipormeng militar ang presidente at dumaan sa koridor na may camouflage net para i-anunsyo ang lungsod na hindi naman niya nasakop. Ito ang bagay na hindi ginagawa ng kahit sinong leader kapag siya ay nananalo. Dito ko gusto marinig ang opinyon mo.
Sa palagay mo ba patuloy pa rin si Putin sa digmaan dahil umaasa siyang manalo matapos ang lahat ng nakita mo sa video? O baka naman natatakot siya sa maaring mangyari sa kanya sa araw na aminin niyang hindi siya nanalo? Isulat mo sa mga komento kung anong iniisip mo tungkol dito. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.